Hi everyone! Welcome back to our vlog. So ngayon po, ang pag-usapan natin ang Private Security Agency Law Republic Act 5487. Sa video na ito, pag-aaralan natin kung bakit nagkakaroon ng Private Security Agency Law noong unang sinaunang panahon at kung kailan ito inaaprubahan noong sinaunang dating presidente ng Pilipinas. Ayon sa ating pananaliksik, ayon sa Philippine history, noong unang sinaunang panahon daw ay napakadaming problema noong wala pang batas ang security guard. So ano kaya ito? Okay, alamin natin. Ito yung mga disadvantage. Mga disadvantage nung wala pang batas ang mga security guard. Number one, ano yung number one? No proper uniform. No proper uniform. So, ibig sabihin, pwede naka-civilian. Siguro, pwede naka-chinilas, pwede naka-sando. Kasi no proper uniform walang batas, di ba? Simple lang. Number two, no proper training. No proper training. So, walang training dati yung mga security guard. Kaya nga pag mag-apply ka, matatanggap ka agad kasi nga walang batas. Walang training. Basta kung ano lang sasabihin sa'yo ng boss mo, bantayan mo yung tindahan yan o yung bahay, ayan, okay na. Kasi wala, di rin alam ng gwardiya, basta bantayan. Diba? Ganun lang. Number 3. Ano yung number 3? Walang batayan para sa mga emolument o bayad. No emolument or fee. So, parang kumbaga, ngayon is minimum wage, di ba? May tinatawag tayong minimum wage. Pero dati kasi sinauna, wala silang tinatawag na minimum wage. Walang pinagbasihan. Basta kung magkano na yung sweldo na ibibigay sa'yo ng boss mo o kliyente, yun na yung sweldo mo. Kung halimbawa sabihin mo is 100 pesos per day, then sasawaran ka ng 1.5 sa kisina. So, ganun lang dati. Walang pinagbasihan sa sweldo dati. Depende lang. So, number 4, ano yung number 4? Siyempre, walang lisensya, walang requirements, di ba? Kaya mas madali na mag-apply ng sinaunang panahon ng trabaho. Madali lang. Kaya, joke. At marami pang mga iba. Madami pang mga problema dati mga security guard. So ngayon, pag-aralan natin kung ano pang ating dapat malalaman. Okay. Noong January 27, 1969, nagsasagawa ng mga sesyon ang ika-6 na Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Sa panahon ng pagkakapangulo ni Ferdinand Marcos na nasa kanyang unang termino, 1965 hanggang 1969. Ang panahong ito ay kapansin-pansin para sa mga gawaing pambatasan na nakatuon sa pag-unlad ng ekonomiya, infrastruktura, at mga reformang panlipunan. So, isa na pala dito ang reformang panlipunan na magkakaroon ng private security agencies. Okay? Alamin natin, the Private Security Agency Law, officially known as Republic Act number 5487, was approved on June 13, 1969. So, nagkakaroon na ng Private Security Agency Law, di ba? Inaaprubahan ng dating presidente ang Private Security Agency noong June 13, 1969. Okay, take note ha, take note. This law provides for the regulation of private security agencies in the Philippines. It sets forth the guidelines for the establishments, operation, and maintenance of private security agencies and the regulation of private security personnel. So, nagkakaroon na ng standards ang mga security guards. Diba? So, or kabilang sa mga pangunahing provision ng RE 5487. So, ito na. Ano kaya to? Number 1. Kung halimbawa is meron tayong dati, merong disadvantage, di ba? Ngayon, meron ng advantage. Advantages, di ba? Sinaunang panahon, disadvantages. Ngayon, advantages na po. So, ano yung number 1?
Licensing and regulation. Ayan, nagkakaroon na ng lisensya. Kukuha na tayo ng lisensya bago tayo mag-apply ng gwardiya. Basahin natin. The law requires private security agencies to obtain a license to operate from the Philippine National Police. It also sets standards for the insurance for the issuance, renewal, and revocation of these licenses. Wow, napakaganda guys. Nagmamanage na, di ba? Ganon. Number 2, training and qualifications. Ayan, maganda na. Meron ng training, meron din mga qualifications, mga requirements. Okay, basahin natin. The law mandates that private security personnel undergo proper training and meet certain qualifications to ensure they are fit for duty. This includes physical fitness, background checks, and proficiency and security procedures. Ayan. So, nagkaroon ng training and qualifications na ang mga security. Number 3, duties and responsibilities. Duties and responsibilities. Basahin natin. Private security personnel are authorized to perform duties such as protecting property, ensuring the safety of individuals, and preventing crimes within their areas of responsibility. However, they are also required to operate within the bounds of the law and respect the rights of citizens. Ayan, duties and responsibilities. So, may alam na yung gwardiya kung ano yung responsibility niya kung siya ay nagbabantay sa kanyang responsibilidad. So, ganon. Number 4, uniform and equipment. So, nagkakaroon na ng uniform ang mga gwardiya. Standard na nga guys, di ba? Basahin natin. The law prescribes the type of uniform and equipment that security personnel are allowed to use, ensuring standardization and easy identification. Siyempre, bukod pa sa uniform, meron din mga IDs, mga DDO. Diba? Pwede na tayong kasi pwede natin humawak ng firearms. Ayan. Lahat ng mga equipments, kompleto, paraphernalia. Ayan, lahat. Number 5, supervision by the PNP. Basahin natin. The PNP is tasked with supervising and regulating private security agencies to ensure compliance with the law. This includes conducting inspections and investigations as needed. O, diba? Yung mga social, kung saan yan nag-iikot sa mga areas natin, ina-inspect yung kung meron tayong license, DDO, para sa firearms, at saka kahit ano pa mga equipment, at saka yung mga uniform natin kung maayos. Ayan, so at saka yung mga bigote, chinichik yan ng sosya, kung maayos, di ba? Ganon. Nag-iikot yung mga sosya. So, basahin natin. The RA 5487 aim to professionalize the private security industry in the Philippines, ensuring that private security agencies and their personnel operate in a legal, ethical, and different manner. Kaya nang dahil sa sinaunang Pangulong Pilipinas nang nagkakaroon ng disiplina ang mga security guard at dahil dito, bumubuo ang private security agency ng mga sumusunod. Ano kaya yun? Ano kaya mga sumusunod? Ano yun? Bumubuo, dito nagkakaroon ng Code of Ethics and Conduct. Code of Ethics and Conduct. Number 2, Security Guard Creed. Security Guard Creeds. Number 3, syempre, the 11 General Orders. 11 Generals Orders. Kaya dito nabubuo ang lahat ng kalakaran. Nagkakaroon ng batas ang security guard. Kaya hanggang dito na lang ating video guys. Kung may natutunan ka sa ating topic ngayon, paki-share na lang at paki-like at paki-follow na lang ating Facebook page para magkita-kita tayo ulit sa sunod nating uploads. Thank you guys!